Alam nyo ba na may mga candies na ang pinagbabawal ibenta sa merkado dahil ito'y lubhang napakadelikado sa kalusugan at pinagbabawal lang kainin din ng tao? Ano bang klaseng candies ang mga ito? Bakit ito'y pinagbabawal lang kainin? Samahan nyo akong ating alamin dito sa Korea TV. Ang candy na siguro ang isa sa pinakatinatangkilik ng bata o matanda, may ngipin man o wala, dahil sa daming klaseng pagpipilian at higit sa lahat ay abot kaya ng bulsa. Ikaw, anong paborito mong candy noon at ngayon? Comment nga sa ibaba. Kadalasan kinakain natin ng candy para maibsan ang kalam ng sikmura, o minsan ay kinakain din natin pag medyo tagilid ang amoy ng ating hininga. Pero binibigyan natin ng candy para mauto, matigil lang sa kakulitan ng bata. Kaya naman dapat sigurado ka sa mga kalidad ng candies na ibinibigay o kinakain mo, at baka may masamang dulot ito sa kalusugan. Kaya naman sa videos na ito, ating tatalakayin ang 10 candies na pinagbabawal ng ibenta sa merkado dahil ito ay napakadelikado. Pakiusap ko lang sa iyo na tapusin mo ang videos na ito para makasiguro ka na may iwasan agad ang ganitong klaseng candy at hindi ito makain ng iyong anak o mahal sa buhay. Ngunit kung bago ka pa lang sa ganitong video, ininanyayahan kita na mag-subscribe sa ating munting channel at i-click na rin ang bell upang lagi kang updated sa mga susunod na videos na tulad nito. Kung gayon, like ka na. Hippie CP. Ang una nating tatalakayin ay talaga namang nakakaakit dahil makikitaan ng iba't ibang kulay. Nakalagay ito sa maliit na plastic na bote. Para makain mo candy sa loob, hihigupin mo gamit ang napakanipis na straw na mas maliit sa pangkaraniwan. At pag ito'y iyong sinubukan, ay makikita mo na katulad dito sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Nagkaroon ng investigasyon sa factory ng candy na ito at napag-alaman ng eksperto at otoridad at sadyang inidisenyo ang candy upang i-mindset ang kabataan upang gumamit din na pinagbabawal na gamot dahil sa style nito. Ang straw ay nagsisilbing needle o kararyum para pernalya at iba't ibang uri naman ng laman sa loob ay nangangahulugang na bawal na gamot. At bukod sa candy ay may nakasabit ditong double meaning at ang kalagay ay I will try anything and we sell happiness. Kaya noong October 18, 1968, ang mayor na si Thomas G. Dunn ay pinagbawalan na lahat ng tindahan na magbenta pa at ibalik na lahat na natitira pang hippie-sippy sa distributor. Toxic Waste Bar. Sumikat ito dahil sa tagal nitong asim. Pag nasubukan mo ito ay talaga namang ngingiwi ang mukha mo parang nag-shot ka ng sukang paumbong. Ginawa din itong challenge ng mga kabataan. Ganun pa man, ang candy na ito ay lubang nakakasama sa kalusugan. Tinawag itong nuclear sour chew bar dahil sa taglay nitong asim kumpara sa mga nakasanayan nating candy na matamis lang. Sinimulan itong ipagbawal noon pang 2011. 2007 noong itong inilabas, umani agad ito ng mga reklamo. Sabi ng mga taong nakakain ito ay parang may kakaiba at hindi normal na lasa at asim. At ayon sa mga nakatikim, parang hindi balanse ang pagkakatimpla ng lasa. Kaya naman gumawa agad ng hakbang ang California Department of Public Health dahil sa komento ng mga taong nakakain ito at nang suriin nga nila at ng FDA ang naturang produkto ay lumalabas na may mataas na level ng lead na aabot sa 0.31 parts per million. Talaga namang napakataas nito na nakakasama sa brain development ng mga bata. At dagdag pa ng FDA, ang required lang nila ay 0.1 level parts per million. Dahil sa dami ng reklamong tatanggap nila, naalarma na ang kumpanya na gumagawa dito. Sa halip na baguhin ang produkto ay pinili na lang ipatanggal na lang nila ito dahil tiyak naman nahihina at malulugi lang sila. Ang susunod natin ay ang Roadkill Gummy Candy. Talaga namang isang katerbang klaseng gummy candy ang makikita sa grocery o maging sa maliliit na tindahan. May iba't ibang disenyo, kulay na may malalambot at may panalong lasa na kahit sino ay magugustuhan ito. Ang kumpanyang Kraft ay nakagawa ng isang ideya noong 2004 na makakatulong para itapat sa kanilang ibang kakumpetensya. At ito nga ang Trolley Roadkill Gummy Candy ay talaga namang pumatok ito sa masa. Ang disenyo nito ay mga cute at maliliit na hugis hayop na sa ganun ay maakit ang mga bata at bibili nito. Ngunit kapansin-pansin nga na meron itong marka ng gulong ng sasakyan sa katawan ng bawat hayop na gummy candy.
na tila ba nasagasaan. Meron itong hugis katulad sa ahas, manok at squirrel. Para sa kumanyang crop ay napakagandang ideya nito, ngunit hindi sa mga animal lover na nagprotesta. Kaya naman noong 2005, ang Crop Food Inc. ay pinull out lahat ng produktong ito bilang pagsagot sa mga taong nagprotesta at sa New Jersey Society. Ayon sa kanila ay minumulat ng ideyang ito ang mga batang musmos na okay lang pagmalupitan ang mga hayop at hindi pahalagaan ang buhay ng mga ito. Lucas Mexican Candy. Tayong mga Pinoy talaga namang masaya pag nakakatanggap tayo ng pagkain, tsokolate o candy man yan, lalong-lalo na pag galing abroad. Dahil sa kakaibang lasa, ang sarap nito na bago sa palasa natin. Merong isang candy na tinatawag na Lucas Mexican Candy. Ito ay isang uri ng granules form na candy na ibubudod mo sa iyong bibig. Ilan sa mga ingredients nito ay artificial flavor, iodized salt, citric acid at chili powder. Gayunpaman noong una lumabas ito sa publiko ay naging controversial ito sa tao. Nakalagay ang candy seasoning na ito sa isang maliit na plastic na container. At ayon sa instruction dito ay pwede mo itong ihalo sa mga candy na ibig mong lagyan. Kumbaga ay parang powder form na candy na magic sarap. May ibang bata naman na pinapasok na mismo sa container ang candy at doon sinishake. Meron din na mataan matapos ipunin sa lamesa ang candy powder ay sinisingot nila ito. Kagad naman ito kinabahala ng mga tao maging ng mga magulang ng mga bata. Ngunit noong 2004, ang FDA na nagsagawa ng pagsusuri sa nasabing candy powder. Natagpuan ng kontaminado na mataas na antas ng lead. Nakakasama ito sa katawan ng sino mang kakain. Kaya naman ang otoridad nakipag-ugnayan na sa kumpanya na itigil na ang pagbebenta sa merkado. Number 5. Haribo Sugar-Free Gummy Bears. Ang Haribo ay isa sa pinakasikat na gummy bear sa buong mundo. Hindi lang sa mga bata maging sa may edad ay paborito din nila ito. Pero sa kabila ng pag-angat nito ay gayon din na pagdami ng mga nagreklamo. Noong 2014, ang Sugar-Free Gummy Bears ay nakakuha ng pansin sa mga media dahil sa report na nagkakaroon ng side effect at diarrhea sa mga taong labis na pagkain ito. Ayon sa pag-aaral, ilan sa mga sangkap na gummy na ito ay gelatin mixture, food coloring, sugar syrup at isang maltinol. Ang maltinol ay isang uri na sugar alcohol na sinasubstitute sa asukal. Ang maltinol din ay isang dahilan kung bakit kokos ito ng diarrhea. Pag nasobrahan ka sa pagkain ito, ang katawan ng tao ay hindi kayang tunawin na mabilisan ang mga gummy na ito. At pag naparami ka naman ng pagkain ito ay maaaring magdulot ng pagka-bloated o paglobo ng tiyan. Dahil dito, maraming espesyalista na nagsabi na nagdudulot ito ng pagkadami ng bakterya sa bituka. Lollipops. Ang candy na ito ay hindi ginawa para sa bata. Pero bagamat nakulay ito at napakaraming flavor at takaw pansin ito lalo-lalo na sa mga kabataan. Aakalain mo na parang candy lang laruan lang ito, pero nakadesenyo ito para sa mga matanda. May sangkap ito na hindi pwede sa may murang edad. May iba din naglalagay at hinahaluan ng marijuana. Nang malaman ito ng mga otoridad ay agad naman nilang pinulaut sa mga tindahan at sa lahat ng convenience store sa buong mundo. Exploding gum. Ang mga kumpanya ay palagi naglalabas ng iba't ibang uri sa merkado na talaga namang maaaring kumatok sa masa. Pero bago ito isa publiko ay dumadaan sa mga napakaraming proseso at pag-aaral. Pero may isang bubble gum na masasabing naiiba sa lahat. Noong 2009, meron isang Ukraine chemist na tinatawag sa pangalang Vladimir. Sinubukan niya itong haluan ng ibang sangkap ang gum na ito. Nilagay niya ito ng iba't ibang klaseng kemikal at isa na doon ay citric acid. Sa pagkakaanguya niya dito ay talaga namang masaya pa ito. At may ilang saglit, ang bigla na lang nakarinig na pagsabog ng kanyang ina. At dun nga tumambad ang dugo ang muka at bibig ng binata. Agad naman siyang dinala sa ospital. Ngunit maging ito ay hindi na siya naisalba pa. Ayon sa mga kaibigan ni Vladimir, hilig na talaga nito mag-mix ng iba't ibang uri ng kemikal at maging mga kemikal sa paggawa ng mga paputok. Kabalgata, free candy. Alam mo naman natin lahat na wala nang sasarap pa sa salitang libre. Pero hindi lahat ng libre ay masarap. Sa lugar ng Madrid, Spain, ang pagbibigay ng libreng candy ay isa na nilang lumang tradisyon. Ngunit ang pagbibigay nila ng libre ay tuluyan na ang pinagbawal.
kada 5 ng Enero taon-taon ang pagdiriwang nila ng Christmas na 3 wise men sa mga bayan para magbigay ng candy sa kabataan. Tinatawag nila itong Kabalgata de Reyes. Ang 3 wise men ay ang bumabati sa mga bata at ang nagbibigay ng regalo sa mga ito. At sa lagitnaan nito saka naman ang paghahagis at pagpapaagaw ng mga candy sa mga nanonood, na nagre-resulta ito ng pagkagulo-gulo sa mga tao. Dahil nga sa pagpapaagaw ay marami nasasaktan, nasusugatan ng mga bata. Dahil sa kagustuhan makakuha ng mas maraming candy, nakikipagtulakan pa sila rito. Kaya noong 2013, ang bata na si Malaga ay nasawi sa kaganapang ito habang nagpapaagaw ng candy. Dahil sa tulakan at balyahan, siya ay pumailalim sa karwahe. Kaya naman dahil sa insidente na iyon, agad binago ang tradisyon na sa gayon ay hindi na maulit pa ang trahedya na hindi nito ipapaagaw sa mga bata, bagkus ibibigay na lang. Number 9. Candy Yossi. Siguradong naabutan to ng mga batang 90s ang Candy Yossi. Matagal na ito sa merkado. Sa katunayan nga, ito'y binibenta pa noong pang 1900. Kadalasan gawa ito sa asukal, bubblegum o tsokolate. May ibang version naman ito na naglalaman ng powder form na nakatago sa loob ng wrapper na pwedeng ibuga na parang sigarilyo. Nakalagay din ito sa maliit na paketeng papel. Naglalayon din ang candy na ito na mahikayat ang kabataan na sumubok ng totoong Yossi. Gayunpaman ay talaga namang napakalaki ng suporta ng mga kumpanya na sigarilyo dito. At pinapayagan nila na gamitin ang brand name nila para sa mga candy na ito. Bakit naman hindi? Napakalaking pera ang nakikita nila dito. Hindi din nagtagal ay maraming tao ang lumaban upang ipatigil ang pag-produce ng mga ganitong klaseng candy. Natuklasan din ng mga dalubhasa na karamihan sa mga taong nag-Yossi ay natuto dahil sa mga ganitong klaseng candy. Number 10. Kinder Egg Surprise. Itong huli nating tatalakayin ay may kakaibang pakulo o may pagkakahawig sa isang anime na kung tawagin ay Pokemon. Bukod sa masarap at matamis, meron din itong laruan sa loob. Ang mga itlog na ito ay binibenta ng kumpanyang Italianong Ferrero. Ngayon ay nagbebenta ng humigit kumulang 1.2 bilyong itlog bawat taon. Ang itlog ay naglalaman ng kapsul na maliit na laruan sa loob na kinakailangan mo munang ubusin ng tsokolate sa loob. Ngunit hindi mo sigurado kung anong klaseng laruan na makukuha mo. Ang mga ito ay minamahal ng mga bata sa buong mundo at ang laruan ay kinokolekta ng libu-libong mga kolektor. Pero sa likod ng kasikatan nito, pinagbawal na ito sa Amerika sa kadahilanan sa safety concern ng mga kakain nito. Ayon sa batas 1938 Food, Drug and Cosmetic, hindi pwedeng ihalo at ibenta ang isang pagkain na naglalaman ng isang bagay na walang benepisyo sa katawan bagkus ay maaaring makasama. At ang mahirap pa dito, may mga taong hindi alam na may mga laruan sa loob ng itlog na ito, dahilan para malunok ng isang tao at magresulta pa ito ng pagbara sa lalamunan. Tinatayang 10 bata na ang nabulunan sa mga laruan ng Kinder Egg. Sa halos 5 dekada na naibenta ang mga itlog na ito, sa kalaunan marami pang mga reports na natatanggap ang mga otoridad na kapareho na nangyari tulad sa ibang bata. Sa ngayon, mahigpit pa itong pinagbabawal ibenta sa buong US. Kaya ngayon, maging mapanuri at sigurista tayo sa kinakain o binibigay sa mahal natin sa buhay. Ngayon, tatanungin kita, meron ka na bang nabili o nasubukan sa mga yan? Comment down below. Once again, ito ang Urya TV. Thank you and see you on the next video.